I invite you again to open your Bibles sa James chapter 5 sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng Book of James. James chapter 5, but ang focus ng ating pag-aaral ay beginning verse 10 to 11. We would just continue yung naiwan nating pag-aaral last week. But let me read beginning verse 7 up to verse 11. James 5, beginning verse 7. Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it, until it receives the early and the late rains. You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Tayo po ay manalangin at tumingi muli ng tulong sa Diyos. O aming Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyo at nagpapakumbaba na kami po ay inyong tulungan muli sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami dahil alam namin ang aming mga sarili ay makakalimutin at may labi pa ng kasalanan sa aming mga puso. At may pagkakataon, Panginoon, sa aming buhay na hindi kami nagpapakumbaba sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magpasakop sa kung anong sinasabi ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging tunay na kagalakan sa amin ang pakikinig at meditate ng inyong mga salita. Tulungan niyo po ang mga ngaral ng inyong salita, O Diyos, sa kanya pong pangangaral. May His words be clear at maging tapat sa inyong mga salita. Umaasa din po kami, O Diyos, sa tulong na pagkakaloob sa amin ng banal na Espiritu na siyang mag-i-illumine sa amin to the things, Lord, that are freely given to us to your words. Help us, Father, for we are indeed, we need your help as we study your word. And we pray, Lord, that the words that we are about to hear will help us to be more confirmed in the image of your Son. In Jesus' name, Amen. Well, katulad ng narinig natin kanina sa preaching, one of the trials na maaaring maranasan ng mga mananampalataya sa buhay na ito ay ang persecution and evil or oppression from evil men of this world. When the Lord saved us and we believe in Him, we became followers of Christ. At sa ating pagiging tagasunod ni Jesus, hindi ginagarantiya sa atin ni Jesus na malilibre tayo sa sufferings and persecution. In fact, kabaliktaran ang sinabi niya sa kanyang mga tagasunod. Kung si Christ ay pinersecute at nakaranas ng matinding pag-uusig, tayo man din na followers ni Christ ay makakaranas ng pag-uusig. And in this portion of James na ating pinag-aaralan, James addressed the believers who are being oppressed by the evil man or the ungodly rich people. At dito ay binigyan ni James sa mga believers ng encouragement at tamang perspective sa pag-deal sa trials katulad ng oppression. And we have seen that James exhorted the believers to patiently endure. And to help them endure, James tells them that the coming of the Lord Jesus Christ as an encouragement para sa kanila. Na sa kanilang pagtitimpi, in their patient endurance, i-consider nila ang coming of the Lord, who will right every wrong na ginawa sa kanila.
And they were urged to exercise patience and should not take matters into their hands, but leave it in the hands of God, who is coming soon to deliver us and to correct every injustices done by them. And tulad ng example na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus in 1 Peter 2:23, when He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges justly. But also, James warned them of improper attitude in the midst of trials, and that is grumbling against one another. Dahil sa bigat ng kanilang pinagdadaanan, dahil sa matinding oppression and pressure they were in, it can create all kinds of frustration sa kanilang buhay. And suddenly, frustrated ka na rin, di ba, sa ibang tao. Irritable ka na rin sa iba at yung iba ang hinahanapan mo ng mali. And that's what happened to them. Dahil sa kanilang matinding pinagdadaanan, they have groaning, they have bitterness in their hearts, and they lost their patience with everybody around them. And they groan against each other. And James says, don't do that. Why? Sinabi niya, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. Ang ating maling pangungugali sa pagharap sa pagsubok, ang ating careless words, ang ating evil thoughts, ay dadaan sa paghahatol ng Diyos sa Kanyang pagbabalik. We too, as believers, will give an account to God sa mga bagay na ating ginawa sa buhay na ito, whether you are in trials or out of trials. At sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral na ito about patient endurance in trials, James further gave encouragements for the believers to endure. So we have seen yung exhortation niya to patiently endure in trials. Nakita din natin yung caution. But this time, we will consider the illustrations of patient endurance in trials. And lastly, the motivation to patiently endure in trials. So, let's look at the illustrations or the example of patient endurance in trials na sinabi sa verse 10 to 11a. Sinabi doon, as an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord. So to further encourage the afflicted believers, James directs them to the godly examples of the prophets of God na marapat nilang tularan. So James stresses the positive value of a good example. He exhorts them to follow the biblical model of the prophets. Yung salita pong example, in fact, katulad ng narinig nyo kanina, sa original language din po, nasa unahan yan ng salita sa sentence, at ito yung ine-emphasize, no? Binibigyan diin. Yung salitang example, it means pattern, it means illustration, or we could say a blueprint. So James is emphasizing here, imitate these prophets sa kanilang mabuting katangian at pangungugali sa pagharap sa pagsubok, and they are a good example for us to imitate. And I think yung salitang prophets here ay tumutukoy especially sa Old Testament prophets na kung saan familiar ang mga Jewish readers na ina-address dito ni James.
So the readers of James, dahil mga Hudyo sila, the readers of James were so familiar with the history of the prophets. Dahil lagi nila itong naririnig na tinuturo sa synagogues and in Christian churches. They have heard of the stories ng mga propetang ito who spoke in the name of the Lord. Na ang ibig sabihin, they are mouthpiece of God. God used them as His mouthpieces. And though ginamit sila in mighty ways ng Diyos to bring His messages, makikita natin, they are not spared sa sufferings. They didn't live a life of a trouble-free lives. In fact, sobrang tindi ng kanilang pinagdaanan. No? Yung binanggit kanina, tribulation, suffering, sword, naranasan din ng mga prophets of old. In fact, sobrang tindi ng kanilang pinagdaanan. Yung salitang suffering here, it describes evil circumstances coming on someone causing suffering. Meaning, dumanas sila, hindi lang ng parang pangungutya, kundi dumanas talaga sila ng matinding paghihirap mula sa kamay ng mga evil men. Yun yung ibig sabihin ng salita na ginamit. They have suffered evil. In Acts 7:52, if you remember that, that's the preaching of Stephen. Ay nangaral siya sa mga Hudyo and to the Jewish high priest bago siya i-stone to death. He said to them, "You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did. So do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered." At pagkatapos sabihin niya ni Stephen, siya man din ay pinatay ng kapwa niya, mga Hudyo. Just like what their fathers did to the prophets in the Old Testament. They persecuted the prophets. They killed the prophets sent by God for them. Yung pinag-aaralan nga natin, di ba? We have been reading in the book of Exodus. Just think of Moses, a prophet of God, kung paano siyang nagtiis sa mga rebellious people of Israel, sa kanilang murmuring. Just imagine yung sakit ng ulo na dulot ng mga taong yan kay Moses as a prophet of God. Sa kanilang murmuring, ang disobedience nila. And yet, we are told that Moses was faithful and humble in the midst of that afflictions. Just think of Prophet Jeremiah, na tinatawag na weeping prophet, nakaranas ng suffering mula sa kamay ng evil na hari ng mga Juda and rejections of the Jews. How many years siyang nag-prophesy, nag-preach na salita ng Diyos? Probably, Jeremiah have been prophesying for almost 20 years, 23 years. Nag-start siya very young, 17 years old, and nag-end siya ng pagpaprophesy for almost 23 years. And yet, kahit na tapat siyang nangangaral ng salita ng Diyos, puro negative yung natatanggap niyang responses. Wala siyang nakikitang magandang resulta sa kanyang pinipreachan. He was put in stocks in Jeremiah 20 verse 2.
Binugbog siya dahil sa kanyang pagpaprophesy. Thrown into prison, Jeremiah 32 verse 2. Iniisip ko nga kung tayo kaya si Jeremiah, no? Kung ako kaya si Prophet Jeremiah, ang tagal-tagal mo nang nagbi-ministry, walang nakikinig sa'yo, walang magandang response na nakikita sa mga taong mini-ministry mo. Tapos ang response pa nila ay panlalait at pagtalikod sa salita ng Diyos. You hear negative comments sa preaching mo, and you begin to question your calling, you evaluate yourself, and making sure you are faithful sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung occasionally lang nangyayari ito sa akin or sa iyo, parang matatanggap mo pa. Parang makakayanan mo pa or hindi ka pa sinasaktan or threatened ng kamatayan sa pangangaral ng salita ng Diyos, baka matiitiis mo pa yon. Pero itong si Prophet Jeremiah, madalas, year in and year out, year after year, for so many years, walang magandang response sa kanyang ministry. Ngunit nagpatuloy siyang nangaral ng salita ng Diyos. He kept faithfully proclaiming God's word despite ng pag-uusig at rejections ng mga tao. He patiently endured all of that. He even wrote beautiful words na very familiar sa atin in Lamentations 3. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I will hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. What a great example of patient endurance. Patiently waiting upon the Lord. Despite of rejections, despite of persecutions. And indeed, ang buhay ni Jeremiah is his righteous conduct, his patience is worth imitating. Think of the prophet like Elijah, Elisha, Isaiah, Ezekiel, Hosea, at ang iba pang prophets ng Diyos. They show to us how to endure. Nireject ang kanilang mga mensahe while the Israel leaders ay laban sa kanila. Nagtiis sila sa pag-uusig. They bore the hostility, and despite of that, they continued to prophesy even though some of them, hindi na nila nakita yung fulfillment ng pre-prophesy nila. They are good example of endurance and patient in the midst of afflictions and oppression na marapat nating tularan. James is saying, imitate them. Imitate their patient endurance. And God recorded what happened to them. Sinabi ni Paul, for our instruction. Upang tayo ay ma-encourage at hindi din mawalan ng pag-asa. Paul writes in Romans 15:4, for whatever was written in the former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Ganun din ang sinabi niya sa church in Corinth. What happened to the Old Testament are for our instruction in the present. Ang lumang tipan was written not just to teach us theological truths, not just to be amazed of what God has done through them, but also it is to be a source of practical instruction for Christians in the present concerning how to live. What happened to the believers and the prophets in the Old Testament
for our instruction. So, as we patiently endure, we might be encouraged to hold fast our hope in Christ. Same thing din na nangyayari, di ba? Kapag kung mahilig kayo magbasa ng mga Christian biographies, you read the life of Martin Luther, how he stand for the truth. You read the life of George Whitefield, who very zealous in the preaching of the gospel. You read life of John Bunyan na nakulong. You read the life of Hudson Taylor and some of the missionaries, or yung parati nating naririnig tuwing morning, yung mga hymn writers, yung kanilang mga buhay, how they patiently endure. Ang kanilang godly lives na mababasa natin ay refreshment sa ating kaluluwa. On how this weak and imperfect men and women used by the mighty and great God. At kung paano silang nag-endure at nagpatuloy na naging tapat sa Panginoon despite of afflictions, sufferings, and oppression. By reading them, it helps you realize. At ito yung something na akin ding na re-realize when I read them. By reading them, it helps you realize that God can use you sa kabila ng iyong imperfections and weaknesses. But also, by reading them, lalo na yung kanilang mistakes and sin they made, hopefully, you would avoid the mistake that they did. By reading them and seeing how they endured and trusted God sa kabila ng matinding pagsubok na kanilang dinaanan, you will be encouraged. So the challenge for us, follow the godly examples of patience in suffering. Study the Old Testament. Learn patient endurance from the prophets. Read Christian biographies to refresh your soul. Their patient endurance in trials is worth imitating. At by the grace of God, ay masagawa mo din sa iyong buhay ang kanilang ginawang pagtitiis sa gitna ng pagsubok. Moreover, hindi lamang ang mga prophets ang binigay ni James na halimbawa upang i-encourage sa mga believers that we're being oppressed and persecuted, but also binigay niya din sa kanila ang buhay ni Job, ang pangyayari kay Job. Sinabi sa verse 11, "Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord." Now, alam natin, ang buhay ni Job ay familiar sa atin at familiar din sa mga readers na ina-address dito ni James. Note this that this is the only New Testament reference to Job. It is the only New Testament reference to Job. And so, ang buhay at nangyari kay Job ay hindi siya kathang-isip lamang o fictional. But it is real. What happened to Job ay totoo, and James used his life as an illustration to encourage the oppressed believers to endure. If you look at the word, it says, "You have heard," meaning, ito ay pangyayari na common sa mga readers ni James. The steadfastness of Job. James used the word steadfastness or endurance. At yung salita na yan, it describes the quality of character which does not allow one to surrender to circumstances or succumb under trial. Ang larawan ay parang may sobrang mabigat kang nakapasan sa'yo,
At kahit sobrang bigat nito, you remain steady. Hindi ka sumuko. And that's we can see sa buhay ni Job. But, katulad nga ng sinabi ng mga ilang commentaries, hindi ginamit ni James yung salitang patience kay Job. Dahil makikita natin, sinasabi nila na hindi siya naging mapagtimpi. Noong una, parang makikita natin yun sa kanya, but kalaunan, if you read, ng pabigat na yung kanyang pinagdadaanan, makikita natin yung kung ano na din kung ang lumalabas sa kanyang bibig. He strongly protests sa kanyang sufferings. He even cursed, diba? He even cursed yung araw ng kanyang kapanganakan. Job 3 verse 3. Pero ano ang napakagandang katangian na makikita natin sa kanya? Endurance. Pagtitiis under trials. One commentary said, patungkol kay Job, in the face of all his unexplained sufferings. Kasi nga, parang hindi maipaliwanag yung pangyayari kay Job. Sabi niya, Job is a memorable model of endurance under tremendous testing. For under it all, he remained unswervingly loyal to God. Nanatili siya, nagtiis siya, at he remained loyal to God. Nanatili siyang umaasa sa Panginoon sa kabila ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Now, we will not go through that, but I assume we are all familiar with Job's story. Diba? He was a godly man, a man of integrity, and Satan appeared before God. Then God said to Satan, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid, at may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Kung saan, di ba, na alam natin, sumagot si Satan. Alam namin, sabi niya, parang sinasabi niya, alam ko, natatakot lamang siya sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Tanggalin mo lahat ng sa kanya. Tiyak, susumpain ka niya sa iyong muka. At ang Diyos ay hinayaan si Satan na subukin si Job. Satan came to Job. Winasak lahat ng kay Job. Namatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Namatay ang kanyang mga anak. Nawasak lahat ng kanyang ari-arian, ng kanyang business, ng kanyang kayamanan. Nawala lahat sa kanyang lahat ng material na bagay sa kanya. Nagkaroon pa siya ng matinding sakit. Ang mga kaibigan niya, na imbis na makakatulong sa kanya ay kung anong speculation ang sinasabi sa nangyari sa kanya na lalong nagpabigat ng kanyang kalagayan. In fact, sinabi ni Job, your words make me depressed. And yet, Job endured under tremendous trial. Mababasa natin his cries of confusions. Mababasa natin his cries of questions. But yung loyalty niya sa Panginoon never waver. He uttered these words, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin or charge God with wrong. Job 13 verse 15, though he slay me, I will hope in him. And in the last chapter of Job ay naunawaan niya bakit itong suffering na ito ay nangyayari sa kanya. And he understood it. And he said, I heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Siya ay nagsisi sa kanyang mga pagkakamali when he was under trial, but then Job endured until the end. And James is said to his readers, you have seen the purpose of the Lord. Ano ang purpose ng Diyos? Bakit pinadaan sa pagsubok
na ito si Job? Well, una, to refute yung maling paratang ni Satan. Secondly, to strengthen yung kanyang pananampalataya para mas lalong tumibay ang kanyang pagkakakilala sa Panginoon. And also to test his faith and to prove na ito ay totoo. But ano pa ang makikita natin? Makikita natin, God gave those trials sa kanyang buhay to test his faith, to bless Job when he passed this trial. Ang kanyang endurance ay ni-reward ng Panginoon. At the end of the book of Job, di ba, makikita natin na sobrang dakilang blessing na natanggap niya. Mas higit pa kaysa noong wala siyang mabigat na trial sa buhay. There is a blessing when we endure sa pagsubok sa buhay. So as the way of application, those who remain patient under the siege of trials without losing heart and so faithfully endured until the end will receive blessings from God in this life and to the life to come. In other words, God blesses those who patiently endure in trials. James said in verse 11, "Behold, we consider those blessed who remained steadfast." That's also a motivation para magtiis sa pagsubok sa buhay. Merong blessings when we patiently endure, just like what happened to the prophets and to Job. Great is the rewards in heaven to those who endure until the end. Di ba, yan din yung sinabi ni James sa chapter 1, verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. There is a reward, eternal reward, ang mga believers who suffered for the sake of Christ, who endured trials and oppression for the sake of Christ. Jesus said in Matthew 5:11, "Blessed are you when others revile you, persecute you, utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you." There is a blessing in this life and to the life to come for those who persevere. In this life, there are blessings sa ating pagsubok. Your Christian character ay madedevelop. Sinabi ni James in chapter 1, verse 2, "The testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." Ang iyong faith will be strengthened when you endure trials. It produces in you more perseverance. At kung magpapatuloy ka pa hanggang sa dulo, you endure until the end, you endure hardships, persecutions, trials for the sake of Christ, there's a great reward waiting for you that's beyond human imagination. Because God delights to reward those who are faithful to Him until the end. Those who are obedient until the end. That's what we saw sa buhay ni Job. That's one of the purposes of God, why God tested yung faith ni Job through trials, to strengthen his faith, to refute the slander of Satan, but at the end, to bless him, to reward him for his persevering faith. Well, can you handle that fact na kailangan ka munang dumaan sa maraming pagsubok sa buhay na ito at sa dulo ay i-bless ka ng Panginoon? Can you handle that fact that He works all things, even sa suffering,
At sa dulo pala nito, at ang purpose pala ng mga ito ay for our good, for those who love Christ. And so James, by using the prophets and Job, encouraged us to endure the trials na ating pinagdadaanan. We may not understand it now, kung bakit kailangan tayong padaanin ng Diyos sa matinding pagsubok. But it is for our good. At sa dulo is still for our good. Dahil merong pagpapalang Diyos sa mga believers na nagtitiis hanggang sa dulo. God blesses those who patiently endure in trials. That leads us to our last heading, the motivation to patiently endure in trials. Nakikinig ako kanina. Pasensya na kung mauuna ako sa application pagdating sa pagtitiis sa trials and tribulation. The motivation to patiently endure in trials. Sinabi ni James, how the Lord is compassionate and merciful. After James exhorts the readers to imitate the prophets and to consider Job's perseverance, James directs them to the compassion and mercy of God. And the message of this is very simple. Dahil ang Diyos ay compassionate and merciful, God will sustain you in your trials. Yes, you need to undergo severe tribulations. But along that path, God will sustain you. Maiwan mo man ang lahat, God will never forsake you. Mawala man sa iyo ang lahat, the love of Christ will stay. God will sustain you in trials, whatever you are going through. God is compassionate and full of pity. Ang Diyos na nagpakita ng kanyang habag sa buhay ni Job sa kabila ng kanyang pinagdadaanan ay kaparehong Diyos na nagpapakita ng habag sa atin sa gitna ng ating pinagdadaanan. Yung salitang compassionate is interesting word. It means many-boweled. Many-boweled. Para sa mga Hudyo, when you spoke of bowels or gut, it refers to inward parts as a seat of man's emotions. Kumpara sa atin, kumbaga yung damdamin natin ay nagmumula sa puso, no? Nararanasan ng ating puso sa mga Hudyo sa tiyan. Dito lamang sa buong Bible, ginamit yung salita na yan, and that's why some think James, kumbaga, composed or coined this compound word for his epistle. And to have many-boweled is to say you have a huge capacity for compassion. You have a huge capacity for compassion. Kaya nga ang translation ng iba, full of compassion. Full of compassion. Ang Diyos ay nag-uumapaw sa compassion. This word pertains to a very great degree of affection and compassion of God for His children. At yung salitang mercy naman, it means ang Diyos ay maawain. He is tender and merciful. So the challenge for us, in any trial you are going to face, remember the attributes of God, the mercy of God, the compassion of God, the love of Christ will help you to endure in trials. To borrow the words of Spurgeon, sabi niya, I know nothing which can so comfort the soul, so calm the swelling billows of sorrow and grief, so speak peace to the winds of trials, as a devout musing upon the subject of God's character. At ito ay totoo din sa ating panahon.
There's nothing that so encourage our souls sa gitna ng suffering, persecution, and trials than to know that the God that we are serving, that the God that we are believing is the God who is the same yesterday and tomorrow. That He is still a merciful and loving God. Na kahit sa ating paghihirap, though we may enter the kingdom of God with so many tribulations, behind that is the God who is full of compassion and mercy, working in our suffering for our good. And may His attributes, His mercy and compassion be an anchor of your soul in the midst of storms and trials. Ano man yan, ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Perhaps you are going through darkness of some trial. Marahil meron kang pagsubok ngayon sa iyong pamilya, sa iyong trabaho. You have struggled financially. You have physical ailments. You have disappointments. Know this, my brethren, hindi lamang sovereign ng Diyos sa iyong pinagdadaanan, and He will fulfill His purpose sa iyong life. But the hands that carries you through trials is the hands of a loving God. He will never forsake you. He will never leave you. Even though you walk through the valley of the shadow of death, your good shepherd will be with you. Alam at naririnig ng Diyos ang iyong panalangin, ang iyong daing dahil sa iyong pagsubok. At handang tumulong ang Diyos sa gitna ng iyong pagsubok. He will never let you have more than you can bear. And you will always find His tender mercy along the path of persecutions and trials in your life. And that's an encouragement for us. And know this, mga kapatid, bawat pagsubok na pinapadanas o nararanasan sa natin, it comes from God who is full of compassion and mercy, and He will sustain you. Hindi man natin lubos maisip o maintindihan, katulad ng ating pinag-aaralan kanina, bakit nangyayari ito sa atin. Know, brethren, that everything na pinapadaan sa atin ng Diyos, it comes from the God who is full of compassion and mercy, and the God who will sustain you until the end. Yan ang ginawa ng Diyos sa mga prophets at kay Job. Nakapagpatuloy sila, nakatiis sila sa matinding pagsubok, hindi dahil sila ay malalakas at matatalino. It's only by His mercy, by His sustaining grace that made them endure. And it's same for us now, for us believers. God will carry us through until we reach the glory. And again, ang passage na ito offers us many reasons to persevere in faith and gives us comfort to patiently endure in trials. First, it shows us the Lord. He is near. Malapit nang bumalik ang Panginoon, and He will right every wrong, every injustices na ginawa sa atin. Therefore, endure. Wait patiently in trial. Secondly, He will also come as a judge, and He will come to set all things right.
Tayo ay haharap sa Kanya at magbibigay sulit sa lahat ng ating ginawa. But thirdly, this passage reminds us and encourage us of the life of the prophets and Job, who persevered to the end in great adversity. Yet above all, James takes us to the fatherly heart of God. He abounds in love, in mercy, and He is sovereign still. Knowing this, my brethren, whatever our troubles we can endure, it will help us endure until the end. If you are currently suffering, consider the prophets and consider the life of Job as examples of patient endurance. Trust in the compassionate and merciful God. For you, my friends, kayo din ay haharap sa sufferings sa buhay na ito. Perhaps some of you here already knew that. But for you, ang trials or sufferings, it is just sufferings. And some of you perhaps ay meron kayong confidence na ma-overcome nyo ang suffering along with your life. Not because you trust God, but you rely on what you can do. For you, suffering is just suffering. But let me tell you, my friends, what suffering of this world tells you. That there is great suffering na mararanasan mo sa iyong kamatayan o sa pagbabalik ni Jesus. A suffering na mas matindi pa kaysa sa suffering na nararanasan mo ngayon. Greater than all sufferings combined that you have experienced in this life. And that is the suffering of eternal punishment in hell. That you cannot escape. That you are heading to because of your sins and unbelief. And don't you realize na dapat right now at this moment, dapat nararanasan mo na siya ngayon kung hindi dahil sa patience and mercy ng Panginoon. Dahil sa iyong kasalanan, you should have died right now. And being punished in hell right now kung hindi dahil sa mercy na patuloy na ine-extend sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. You should have died last night and wake up in hell kung hindi dahil sa mercy ng Diyos. At sa kanyang kahabagan, binibigyan kanya ng panibagong araw, panibagong pagkakataon ang pinagkakaloob sa iyo ng Diyos upang magsisi ka sa iyong kasalanan at magtiwala kay Jesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan at ikaw ay maligtas. But darating ang araw, my friends, and it will come very soon, that the doors of mercy will be shut off. And you will be delivered from everlasting suffering in hell, without any access forever from grace and mercy, but only experiencing God's justice and wrath for your sins. Ngunit ngayon, the doors of mercy and grace are wide open. Wide open. Sino man ang lalapit kay Jesus ay hindi niya itataboy. At sino mang magtiwala kay Jesus ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now is the time to believe. Now is the time to repent for the forgiveness of your sins. Draw near to Christ and be saved. Let's pray. O aming dakilang Diyos, salamat po sa perspectives na binigay ni James when we face sort of trials in our life.
Thank you, Lord, for reminding us kaninang umaga and this afternoon of what we will experience as a follower of Christ. When we live a godly life, when we faithfully follow you, we will surely experience some sort of persecutions and trials in this life. But we can take heart, we can be encouraged, Lord, dahil sa gitna ng pagsusubok na yan, the loving God, our Savior Jesus Christ, who died for our sins, will never leave us sa aming pinagdadaanan. Mawala man ang lahat, ang mga professing believers, mga fake Christians ay umatras. Hindi nila nakayanan ng persecutions. But thank you, Lord, na kami na mga inyong anak, we will continue until the end. Not because of our own strength, not because many of us are mighty and wise, but because of the love of Christ, we will continue on. And until we reach glory, where we will receive the rewards from our Lord. Thank you, Father, for this encouragement. Thank you for the life of the prophets, the Old Testament saints that we have been reading in the Old Testament. They are indeed an encouragement for us, an instruction for our soul on how we can faithfully endure until the end. May you bless, Father, the words that we heard today. In Jesus' name.